Ayan, so ano pa yung mga ibang share kong environmental tips sa aking mga former students. Ngayong bakasyon, applicable din naman sa ibang adults na nasa bahay lang, ganyan. Pwede naman tayo magsuot ng mga light colored na damit, puti, dilaw, sando, sleeveless, topless sa mga lalaki, or dry fit, or ganito mga maninipis lamang ang tela. Tapos sa shorts, pwede naman umulit ng shorts kinabukasan, wala namang may nakakaalam at wala naman siguro amoy. Makakatipid tayo sa labada kasi mas konting shorts, mas konting tubig ang magagamit. And speaking of labada, depende sa location, situation, sa setup nyo sa inyong tahanan. Kung may means na magsampay, air dry, di ba? Mas mainam na magpa-air dry kaysa sa mag-dryer, pas tipid tayo sa kuryente. Ano pa? Sinasabi ko din sa mga estudyante ko, yung laging buksan mga bintana for ventilation, pasok, labas ang hangin. Dito sa probinsya, nakabukas ang mga bintana namin. Again, depende sa location ninyo. Kapag drive-thru, take-out sa fast food, as much as possible, hindi na kinukuha ang mga utensils, plastic utensils. Pinapaiwan na kasi total, dito din naman sa bahay kakainin, so might as well, may kutsara tinidor naman dito sa bahay. Ano pa ba yung mga sinishare ko? Basically, mga ganun, basic na ano may itutulong natin, di ba? More din sa pagligo, take shorter showers, and imbis na, di ba, pag binubuksan natin yung gripo, todo bukas o kaya todo open, ganyan. Pwede natin hinaan on a scale of 1 to 10, mga 8 o 7 level, ganun, para mas mabawasan ng pagkonsumo ng tubig kasi syempre, bumababa din ang level ng tubig sa mga dam, di ba, sa mga balita tuwing April, May, kaya titignan nila yung level, umabot sa critical level, ganyan, na and then, as much as possible, bawasan ang pagsayang ng tubig, di ba, patayin ang mga tubig, gripo na hindi naman ginagamit, at sa pagtitipid din ng kuryente, like ganyan, electric fan. Pagkatapos ko mag-video nito, papatayin ko din ng electric fan, pero syempre huhugutin mo din ang saksak sa outlet. So hindi lamang sa electric fan, pwede din sa microwave, sa toaster, etc. na nakatenggal sa TV, na nakasaksak lang, kasi nagkokonsumo pa rin ng kuryente somehow, kahit na naka-turn off pero nakasaksak. May kuryente pa rin na nakukonsumo, so tanggal na lang din natin. Pero ultimately, avoid as much as possible paggamit ng AI, kasi di ba alam na may research naman natin na malaking amount ng tubig ang nakokonsumo ng pagge-generate natin sa AI. Kahit isang prompt pa lang natin sa AI, may tubig na nakokonsumo. What more pa nagge-generate tayo ng pictures, images, videos, music, hawak mukhang beat, yan AI daw pala. Yun, so as much as possible, avoid AI and let's support local artists, mga artists talaga. And gamitin din natin ang ating natural intelligence, di ba, sa paggawa ng mga papers, pagsulat, etc. Yun. So may personal issue kasi ako with AI, but that's another story. So alam to ng mga co-teachers ko. Yan. Yan. Kasi nga may nahuli akong student na gumamit ng AI at pinasa sa akin bilang performance task ba, written work. Nagalit-galit ako. Anyway, written work yun. Pero ultimately, itong pagiging environmentalism, ganyan. Magandang advocacy siya for an individual level. Pero, yun nga, as an individual, limited lamang din ang ating magagawa, ang ating makakaya sa ating reach. Di naman lahat, di naman pangmasa. I mean, di naman masishare lahat. So, sana, on a macro level, on a bigger scale, mga iba't ibang companies, universities, schools, offices, ganyan, di ba? Pwede din sila gumawa ng mga hakbang, like plus 1 degree, plus 2 degrees sa thermostat sa aircon, or magbawas ng 1 o 2 aircon, ganyan, di ba? Mag-carpool, ganyan, mga ganong initiatives ba, para makatulong din sa energy supply. Ano pa ba mga ibang pwede pang energy supply issues? Tipid sa kuryente, carpool, yung paghugot sa saksakan, aircon as much as possible. Let's be mindful din sa aircon. Pag naka ng aircon, isarang mga pintuan. Ayan, isarang mga pintuan. Ganun. Tapos, ano pa? Pero ultimately, hahantong pa rin tayo sa usapan ng politics, di ba? So, anong mga polisiya ang nagte-take effect, kasi syempre mga binoboto nating politicians, sila naman nagtatakda ng mga batas, sila nagtatakda ng mga policies. Kaya sa darating na 2028 at sa mga darating pang mga halalan, I will strive my best na gamitin ang aking maliit na platform for voters education,
media literacy, sana ganyan. How to spot fake news, how to identify kung AI o hindi ang isang post, ganyan. So, yun. So, let's do our part. Hindi lamang sa environment, pero, di ba, para mamulat din. I mean, mapamulat din ang iba, para makatulong din. Kasi ultimately, tayo din naman ang maapektuhan ng ating mga desisyon. Hindi lamang sa pansariling desisyon, kundi pati na rin on a macro level, national level, sa ating mga politikong inihahalal at mga politikong ating binoboto, na nandadamay din syempre ang ating buhay, domino effect, whether positive or negative. It all depends syempre dun sa politiko na ating inihalal. But like, oo, sinasabi nga ng iba na huwag kang umasa sa politiko, na sumikap ka, magtrabaho ka, ganyan, huwag ka lang aasa sa politiko. Pero sino ba ang nagtatakda ng mga policies? Sino ba nag-i-impose ng mga regulations? Yun lang. So, minsan hindi lamang tayo dapat aasa sa politiko na, I mean, hindi tayo aasa na, I mean, wait, erase. Minsan, syempre, oo, kailangan natin magsumikap, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ng income. Pero, syempre, ang buhay natin, mga goods and services na binibili natin, naapektuhan din sila, syempre, ng mga policies, ng mga VAT, ng mga tax. At saan napupunta ang tax natin? Bantay-bantayan din natin ang ating mga tax. Kasi hindi tayo nagtatrabaho at hindi tayo papagod, nagpapakahirap para lang mapunta sa wala ang tax. I mean, hindi naman mapunta sa wala. Napupunta sa bulsa ng iilan lamang. Something to think about.